Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning everyone at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa muli po, ito po si Kuya Carlo at kasama si Kuya Joas para sa ating sama-samang pagsasama-sama sa May Kasama Ka. Well, good morning po. Saturday na naman. Kahit saan man kayo dako sa Pilipinas at sa buong mundo, mabuhay po kayo. Dahil kayo po ay nagmamalasakit sa mga taong may mga kapansanan. Again, good morning everyone. Kuya Joas, bumati ka din. Ayan, magandang umaga mga kaibigan. Araw na naman ng Sabado. Araw natin ito, Kuya Carlo. Kumusta po kayo? Ako nga pala si Joas, kabalikat at kasama mo sa tagumpayan ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Kuya Carlo, batiin natin lahat na nakikinig sa atin sa radyo, gayon din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Hay, Sabado na naman. Kamusta po kayong lahat dyan? Alam kong weekend. Marami sa atin nagpapahinga pero salamat dahil pinili nyo kami samahan ni Kuya Carlo sa umagang ito. Kuya, kamusta bang inyong February 14? Bale dito sa amin, yon dahil meron talaga kami ginagawang awareness para sa mga youth. Dahil alam mo naman kasi, di ba, yung pag hindi mo babantayan, too much love will kill you, sabi ng kanta. Minsan dangerous kasi yan pag hindi natin sila matuturuan. So yung ginagawa namin, meron kaming series of lessons at meron kami mga ginagawang parang symposium sa kanila dito. So, and then at the same time kami ni Daisy ay nag-date kami sa isang napakagandang, hindi naman, simple lang siya na restaurant na ang pangalan niya ay Good Habits. Dito yan sa Zamboanga City. Pag nandito ka kapatid sa Zamboanga City, dadaling kita dyan sa Good Habits na yan. Sagot kita doon. Sige kuya, parang gusto ko na agad pumunta dyan. Excited na ako. Ano bang meron doon kuya? Well, sa Good Habits, ito ay isang thrift shop. Bale, ibig sabihin, ito yung parang social na ukay-ukay, branded siya, ganon. And then at the same time, meron siyang restaurant na merong magandang music. Tapos merong parang yung nasa open field ka din, parang ganon. Na meron din enclosure na air condition siya. Nasa yun kung gusto mo sa labas ka sa labas o doon ka sa air condition room. Ganon. Mukhang maganda dyan, Kuya Carlo. Pero ang tanong, traffic po ba ng 14 sa inyo? Medyo. Hindi, kahit naman hindi February 14, talagang nagta-traffic naman kasi talaga. Pero at the same time, yun carry lang dahil alam mo naman kasi basta ganung pagkakataon, lahat ng tao excited. Alam mo nung mabenta ang mga bulaklak. Mabenta din ang mga chocolates. Yun. Ayan, Kuya Carlo, alam ko marami sa atin ang nag-enjoy. Marami sa atin ang nakagawa ng mga panibagong memories kasama kanilang mga mahal sa buhay dahil February 14, araw ng mga puso yan, di ba? Pero Kuya Carlo, nung nakaraang 2 Sabado, di ba? Balikan lang natin ng kaunti. Naging guest natin si Ma'am Des. So, ang dami niyang ibinahagi sa atin patungkol sa embracing disability. Napaka-encouraging and powerful ng kanyang mga sinabi, di ba? Na it is because of her faith, her determination in life, na patuloy siyang lumalakbay despite her disability. And nung nakaraang Sabado naman, ay pinag-usapan natin yung a love beyond imperfection. Kuya Carlo, baka pwede mo kaming bigyan ng konti lang. Ano bang ibig sabihin ng a love beyond imperfection? Alam mo, yung para sa akin, ang pinaka
Siyempre, ako ay isang pastor at the same time. Yung sinabi ni Paul sa Book of Romans, God demonstrated His love towards us. While we were yet still imperfect, God loves us. Parang gano'n. Ibig sabihin, kahit sino ka man, maging sino ka man, yun yung parang, yung para sa akin yun yung pananaw ko. Ang Panginoon parang meron siyang foolish love, stubborn love, kahit ano ka man, kahit sino ka, unconditional yung pag-ibig niya sa atin lahat. Yun. Tama yan, Kuya Carlo, no? Yung pagmamahal na yan. Pero ang tanong ko naman, Kuya Carlo, eto last na to, no? Ano ba ang ma-advise or masasabi mo sa mga single out there na naghihintay pa ng kanilang not perfect someone pero yung tamang tao para sa kanila? Kasi I think na-mention mo yan last time habang naghihintay tayo na magkaroon ng love life. Maganda yun. Hindi ko na alam kung masasabi ko pa yung tamang salita. Looking for the best or the good guy for you is very hard to find because that someone is the Lord's work. Si Lord ang nagdadala yan sa'yo. It will be the Lord who will bring that person to you. So it's not you for you to look for it. Darating na lang yan. Dadating sa'yo, idadala ng Lord sa'yo. Kaya the search is over. Turn it over to the Lord. Parang ganun yan. Yan, tama yan, Kuya Carlo, no? Na let us just wait. Dahil sabi ko nga din, no, if God wills, then it will happen. Kung para sa'yo yan, para sa'yo yan. Pero kung wala pa din, we have to enjoy our single life, no? And pag tama na ang panahon at pagkakataon at ready ka na rin, yun na, you're gonna enjoy the gift of companionship. Pero Kuya Carlo, dahil ngayon ay Sabado ulit, meron tayong pag-uusapan na very interesting and alam ko lahat tayo ay makaka-relate dito. Ito yung hashtag feeling belong. Tanong Kuya, ikaw ba hashtag feeling belong ka ba? Nung araw hindi ako belong, pero ngayon it's more than just belong. I belong but I'm also a part of it. I mean, yun, meron ako isang samahan. Alam mo, pareho tayong dalawa. We belong. Hindi lang tayo part of it, but talagang nandun tayo. We belong to the roots. Ayan. Yan, Kuya Carlo. Kasi pag-uusapan nga natin hashtag feeling belong. Kasi di ba for several months already, we've been talking even last year, no, yung inclusivity, yung awareness, yung acceptance, yung pagkakaroon ng space ng kumbaga ng part sa lipunan natin bilang mga person with disability. And naisip natin na ang gandang balikan yung hashtag feeling belong para ma-realize at maalala din natin na oo nga, no, there is a place for all of us, no? Despite who and what you are, meron kang dapat kalagyan sa mundong ginagalawan natin. That's why we're gonna talk about hashtag feeling belong. Pero Kuya Carl, ito yung magandang balita kasi dito. Gusto mo bang malaman yung FYI natin, yung for your information? Sige daw. Ano yan? May nasagap akong balita, Kuya Carlo, na ito napakaganda dahil nag-sign ng Memorandum of Agreement, kung hindi ako nagkakamali, ang LRT at ang Manila dahil, familiar ka ba sa LRT, Kuya, di ba? Yung yung transport natin na nagkaroon ng agreement na tatanggapin nila ang mga person with disability, specifically sa LRT1. Tatanggap sila ng mga PWD doon para maging magkaroon sila, ng trabaho. Yan yung tinatawag nilang Project PWD or Project yung Project Work Diversity. Yan. Yun yung kanilang proyekto na ginagawa ngayon. Ang ganda dahil I think nagsimula na yung magiging trabaho ng mga kapwa natin person with disability doon ay tutulong sila. Magiging service aid sila kapag rush hour, sila yung tutulong sa pila, sila yung mag-a-assist sa mga pasahero, and even sa pag-distribute ng mga card, tutulungan din nila yung mga staff doon. So ang gandang balita niyan na at least no sa LRT1 ay meron na person with disability na makakaroon ng trabaho at magiging kabahagi ng ating inclusivity o inclusion. Yan Kuya Carlo ang aking FYI sa araw na ito.
Wow, magandang balita yun, kapatid. Yun talagang hinihingi natin. Na yun nga, hindi lang basta maging parang, hindi ba parang yung kinakawaan? We Mhm. deserve, we can work. Bale, yun naman talaga sa atin eh. Bigyan lang ng pagkakataon ang mga PWD and we will prove to the world that we are able and that we are efficient in whatever work that we are assigned to do. Yun. Thank you, kapatid, sa balitang yan. Yes, kuya, para maging inspired pa yung mga tao na ma-encourage sila na hindi ibig sabihin may disability ka ay hindi mo na, kumbaga, wala ka na magiging karapatan o kakayanan na makapagtrabaho. Even sa mga bagay na yan ay magiging kapaki-pakinabang ka. And Kuya Carlo, dahil hashtag feeling belong tayo, marahil may mga nakikinig sa atin, paano ba talaga maging belong sa society? Paano nga ba maging belong sa community na meron tayo? Kaya naman Kuya Carlo, meron ako ibabahagi sa inyo na sa mga tao dyan, may mga kilala kayo na PWD na hindi pa registered o kaya may mga, o even yun na PWD pero parang paano ba mag-register sa ating sektor, no? Paano ba magkaroon ng PWD ID? Ito kuya, nabasa ko lang to sa isang post ng LGU, Local Government Unit, pero the requirements itself ay nagbabago or baka iba-iba ang hinihingi. Depende sa community o depende sa LGU na kinabibilangan mo. Pero ito yung mga basic requirements na dapat nating bitbitin o dalhin kapag tayo po ay mag-a-apply ng ating PWD ID. So ano-ano nga ba yon yung mga requirements na kailangan nating ipasa o ibigay? So number 1, dapat meron tayong um, PDAO application form. So importante yan, dapat ma-fill out nyo yung PDAO application form. Number 1, paki-take down note po yan ha para sa mga gusto mag-register or may mga kakilala kayo na gusto mag-register o makaroon ng PWD ID. Number 1, PDAO application form. Pangalawa is the DOH PWD form. Kailangan din po yung i-fill out. Pangatlo, kailangan niyo po magdala ng proof of residence, either your valid ID, kung meron kayong billing address, kung kayo po ay may-ari ng isang tahanan, basta nandun po nakalagay kung saan kayo nakatira, kailangan nyo rin po yung proof of residence. Pang-apat, kailangan natin ng latest ID picture, 1x1 and 2x2. So tandaan niyo po yan ha, kailangan niyo po ng PDAO application form. Pangalawa is DOH PWD form. Pangatlo ay proof of residence, yung ID niyo po. At pang-apat ay yung inyong updated 1x1, 2x2 ID. Updated po ID mga 10 years ago kasi para makita natin kung sino ba talaga yung mag-a-apply ng PWD ID. And eto Kuya Carlo base sa nabasa ko, may iba po kasing LGU na hindi tumatanggap ng authorization letter. So kung sino yung mismong PWD, siya din po ang mag-a-apply. But still, case by case basis siguro ito. Pero sa nakita ko kasi, naka-note doon na authorization letter is not required or not encouraged. Yan. Ito naman Kuya Carlos, sa may mga minor, halimbawa, minor mag-a-apply ng PWD ID, ang kailangan nilang dalhin ay school ID na nagpapatunay na sila estudyante or minor pa po sila. And ito naman Kuya Carlo, for visual, merong visual impairment, sa mga katulad ko na mag-a-apply ng PWD ID at visual disability ang i-apply natin, kailangan po natin magdala ng medical certificate from the ophthalmologist. Yan. Yan lang kuya yung mga requirements o mga information na maaari kong ibahagi. But still, depende po ito sa PDAO, sa LGU na pupuntahan nyo. Pero para maging safe na lang po tayo, you can search it sa Google or magtanong kayo para pag pumunta kayo dun sa mismong office ay kompleto, sigurado at walang hassle. Yan Kuya Carlo, para lang maging hashtag feeling belong tayo sa society na ating kinabibilangan. Ayan, Well, Kuya dito Carlo. naman sa amin kapatid, I still believe ganun pa rin yung yung policy, yung guidelines. Parang ganun din sa iyo. Pero yung sa amin dito, yun, ID, tapos yung mga form na yan, basically doon na rin naman yan nakukuha, no? Mhm. Pero ang hinihingi lang talaga ay yun, medical abstract
ng doktor. Pag meron kang gano'n, no question asked na, wala na yung ibang mga hihingi nila na kwan, yung sinasabi mo sa DOH and all these things, basta meron kang medical abstract na tapos ang doktor ang nagre-recommend na for PWD ka, yung gano'n. Dahil minsan kasi, naalala ko yung isang estudyante ko din, ay kung makita mo talaga, parang wala naman siyang kapansanan, kapatid. Talagang normal na normal siya. Pero bipolar siya. Mhm. Tapos bipolar siya, tapos ang doktor niya mismo ang nagsabi, I have to give you this recommendation, pumunta ka sa agency, sa DSWD, actually dito sa amin yan, dahil yung mga gamot mo ay mahal. So kailangan mo to, you'll thank me for this. Nung una ayaw ng estudyante ko, pero nung nakita niya yon, tapos yun, binigay niya yung ID, yung picture, ganon. Nagkaroon siya ng ID. And then yung benefits na nakakatipid siya sa pagbibili ng kanyang gamot ay yun, dahil nagkaroon siya ng PWD ID. So yun, pero ang isang concern ko lang dyan, kapatid, na yung walang authorization, medyo parang kwant naman yan, PWD na nga. For example, okay lang yun. For example, may mga kabataan, ang parents sasama. Paano kung yung talagang bedridden na siya o parang something like that? Dadalhin mo pa sa crowd na ibig sabihin, I'm talking about yung worst na ibig sabihin, hindi na talaga sila more on functional na, pero kailangan nila yan for medical purposes, ganon. Yung sa mga medications. Sa palagay ko, dapat mag-giveaway din ng ating agency na para consideration na lang yan, ganyan. Of course, dahil naalala ko dati minsan ganyan dito sa amin, dumalaw talaga sa bahay at tiningnan yung tao. At napatunayan nila ay totoo pala, hindi pala siya pwede maglakad dahil bedridden na siya. So yun, binigyan siya ng kwan. Meron talaga parang ocular inspection ginawa para lang mabilong siya, mabigyan siya ng ID. Ayan, yun lang, Joas. Ayan, tama yan Kuya Carlo, no? I think authorization letter is case by case basis naman yan. And yon, tama Kuya Carlo, no? Bakit ba natin pinag-uusapan yung itong pag-register? Kasi nga, di ba hashtag feeling belong? Paano tayo magiging belong if we ourselves doesn't acknowledge na maging kabahagi tayo ng sektor na ito? So through our PWD ID, magiging kabilang tayo sa lahat ng mga privileges, sa lahat ng mga benefit, mga right bilang isang person with disability. That's why it is very important, mga kaibigan, na mag-register tayo. Hindi lang kasi para magamit natin yan, hindi lang para sa mga discount, hindi lang para magkaroon tayo ng identification card. Pero itong pag-register natin is pinapakita natin, pinapaalam natin sa paligid natin na meron tayong community na kinabibilangan. Hindi lang tayo nag-exist for nothing, but we exist for a certain purpose. And ito Kuya Carlo, gusto ko rin ibahagi itong hashtag feeling belong kasi ako po sa social media, kung kayo rin po ay ganon, marami po kasi mga Facebook group, no? Mga Facebook group, mga social media group na pwede nating salihan. So for example, sa akin po marami akong sinasalihan ng mga Facebook group kung saan iba't ibang mga PWD members, iba't ibang mga tao ang nakikilala ko. May mga kwento akong nakikita, nababasa, at through their stories, through their insights, ay marami rin akong natututunan kahit nasabihin mo na di ba tayo Kuya Carlo, no, every day may mga nararanasan tayo, and every Saturday andito tayo, we inspire people, we talk about disability, kumbaga pinapalakas natin yung loob. So ang way ko naman para kahit papaano palakasin yung loob ko naman, yon, sa pag-join ng mga Facebook group na yan, kasi mas na-enlighten ako, mas kumbaga nadadama ko yung nararanasan nila, nagiging aware ako sa paligid, at higit sa lahat, hindi feeling mo alone ka lang. Kasi even sa social media mo lang siya nakikita, parang, ay, meron din pala akong online world, no? Meron din pala akong digital world. And yun yung gusto ko rin i-advise, no, sa mga kapwa natin nakikinig. If you have time, pwede nyo gawin yan. Sali kayo sa mga Facebook group. Pero kung hindi ka naman type of a person na mostly sa social media, then baka may ibang way naman na pwede mo maging
kumbaga, at paano ba sabihin dito, maging kagrupo mo, no? Sa barangay nyo, or sa school, or sa workplace mo. Ayan, Kuya Carlo, ang gusto ko lang din i-share ngayon. Pag-usapan na natin yung tinatawag nating hashtag feeling belong. Pag narinig mo ko yung hashtag feeling belong, ano ba ibig sabihin nun? Yung hashtag feeling belong na yan? Kasi mostly ginagamit yan for trendy purposes, no? Sa pag-post natin, hashtag Di, parang feeling yung- accomplished, ganyan. So, ikaw, Kuya Carlo, what do you think? Well, sa akin parang yung identified ka. Parang ganun. Yung, for example, nung panahon namin dati, pag yung na-identify ka sa isang grupo, itag ka na doon. Parang yun na yung grupo mo. At the same time nga, it's sa atin sa mga PWD, maganda yun that we will be belong. Pero at the same time, meron din kasi mga group, yung parang mag-ingat din. For example, katulad nung dati, may yung mga grupo ng isang organization, gusto talaga nila yung parang meron silang ID ng military o ng PNP, ganon. And they're very happy that they belong to such a group. Pero nung nandun ako sa Bicol, ang sabi sa akin during the time, meron pang mga nagre-rebelde. Sabi nila, tahimik lang po kayo, wag niyo po yung ipapakita ng ganyan. Iba kasi talagang parang they are proud to be a part of it. Sabi ko dahil merong mga ibang grupo hindi sumasang-ayon sa inyo. Parang gano'n. Delikado ka, parang gano'n. So, yun nga, being belong, isang safe na parang maging belong ka. Kapatid, alam mo saan? Saan Dito, po, Kuya? sa grupo natin. Yes. Sa ating may kasama ka. How will they be part of it? Mag-text lang kayo. Sabihin nyo lang yung pangalan nyo. Mag-chat kayo sa amin at you belong. Every Saturday, nagsasama-sama tayo dito. Ayan. One of the simplest way to belong to a group, kung ikaw sinabi mo kanina sa social media, isang social media outfit, si Kuya Joas. Tingnan nyo si Kuya Joas, ang kanyang mga vlog. Or itong grupo natin dito sa PWD, sa ating may kasama ka, mahal na mahal namin kayo. Gusto namin mabanggit ang inyong mga pangalan. Kaya take advantage na ako. Batiin ko na si Kuya Noli Aguilar, si Ate Mife at saka si Mrs. Di Mabildo. Mga kaibigan natin yung mga PWD. Hindi man sila PWD, kapatid, pero talagang supporter natin sila. Susupport sila in many ways sa atin. Kaya good morning sa inyo. So, yun nga sinasabi natin. One way na maging bilong kayo is simpleng grupo. Itong may kasama ka with Kuya Joas and Kuya Carlo. Tamang-tama, do Kuya it Carlo. now. Yes, tama-tama yan, Kuya Carlo. No, kaya naman, dagdagan ko lang, Kuya, no, huwag po kayong mahiya. Mag-message po kayo sa number na naibigay. At you can also feel free to contact me sa aking Facebook din. Kung may gusto kayong pag-usapan, may gusto kayong batiin, sige, message nyo lang po ako. Basta hintayin nyo lang po, mag-reply ako, huwag kayong mag-alala. Ngayon, Kuya Carlo, balik tayo sa hashtag feeling belong. Sabi po kasi, sa aking nabasa, sabi dito, Kuya Carlo, no, because true belonging only happens when we present ourselves. Pag present natin yung selves natin, yung ating authentic, imperfect selves sa mundo. So ulitin ko because true belonging only happens when we present our authentic and imperfect selves to the world. Ano yung ibig sabihin nun? Kaya nga po, in-encourage namin kayo kanina na kung hindi pa kayo nakapag-register, mag-register na kayo. Bakit? Itong disability natin, yes, we are imperfect. Lahat naman tayo may disability man o wala, we are all imperfect. But what I'm trying to point out here, mga kaibigan, ay pag ipinakita natin sa mundo na ito ako, ito yung kakayanan na meron ako, ito yung disability na meron ako, then we can be able to be part of a certain group, of a certain organization. Simple na lang, Kuya Carlo, sa tahanan na lang natin, no? How do we feel belong sa loob ng tahanan? So very important yan. Yan na pag-uusapan natin. Paano ba tayo maging belong? Hashtag feeling belong sa tahanan. If we showed our imperfect selves. I'm not saying na ipakita mo yung kumbaga, yung pinaka-worst mo, no? Pero ang gusto ko lang sabihin, aminin mo that this is your weakness. Aminin natin that this is my struggle. Aminin natin that this is who and what I am. Then, kapag tanggap mo kung sino ka, then people around you will accept you as well. So, yan yung sinasabi nating
present your authentic, imperfect self to the world. Kumbaga, wag nating ikahiya yung flaws na meron tayo, wag nating ikahiya yung disability na meron tayo, pero let also spend time to improve ourselves. At pag na-improve natin yung sarili natin, na-present natin ng maayos yung sarili natin sa mundo, then #feeling belong tayo. Kuya Carlo, maya-maya ipagpapatuloy natin yung pag-uusapan natin sa #feeling belong na to. Ito ay overview pa lang ng maaari natin pag-usapan sa next part. Pero Kuya Carlo, may balita ako na meron na daw tayong official soundtrack na ating programa. Alam mo ba yun? Ay, alam mo, excited ako dyan. Dahil, mali, ako, kinikredit ko talaga yan kay Ate Dang Estrada. Dahil ini-effort niya talaga lahat ng ating programa, meron tayong awit. Ikaw, napakinggan mo na ba yan? Yes, kuya, napakinggan ko na siya. Yung sinend sa atin ni Ate Dang sa GC. Pinakinggan ko. Ang ganda. Ang ganda. Kaya naman mga kaibigan, sana pakinggan nyo rin at supportahan nyo. Nasa YouTube yan eh. Nasa YouTube account natin. I-share nyo naman mga kaibigan para marami tayong maabot, marami makapakinig ng napakagandang awitin na may kasama ka. Kasi Kuya Carlo, di ba? Ito, i-segue ko lang po ito, no? When we journey in life, alam ko, iba't iba pinagdadaanan natin. But if we have music with us, if we have a certain song na kinakanta natin while we journey, di ba? Pag halimbawa, broken-hearted ka, may awitin ka, di ba? Kapag masaya-masaya ka, meron ka ring kanta para sa sarili mo. Kapag minsan naglalaba ka, nagluluto ka, di ba? Minsan bigla na bubuka yung bibig mo, kakanta ka, aawit ka. So sa may kasama ka, maliban sa kasama nyo kami ni Kuya Carlo, may kasama din kayong awitin. At sana yung awitin na to, idalhin nyo saan man kayo magpunta, dalhin nyo sa mga puso nyo, bitbitin natin yung awitin na ito. Di ba Kuya Carlo, tama ba yon? Correct ka dyan. Ano pag hinihintay mo, Joas? I-play na natin yung awit natin na yan. Ayan, tama-tama Kuya Carlo. Kaya naman mga kaibigan, dyan lamang po kayo dahil magbabalik ang programang May Kasama Ka. Kami pa rin ni Kuya Carlo ang makakasama nyo sa pagbabalik ng ating programa makalipas ng awiting ito. Kaya naman, sana ipatrending nyo to, no? I-share nyo na ang ating official soundtrack. Pa ang tulad ko, marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa'yo.
kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-isa. Oh, hindi ka mag-isa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Nagbabalik po ang palatuntunang May Kasama Ka with Kuya Joas and Kuya Carlo. Ang May Kasama Ka ay napapakinggan po dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. At ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa babahagi ng mabuting balita ni Kristo. Kung nais nyo po maging kapartner, kabahagi ng ating radio ministry, pwede nyo po i-scan ang ating mga QR code ng ating GCash at ng ating mga bank accounts para po sa inyong mga donasyon. Kung kayo po ay nakapag-donate na, mangyari po lamang mag-message po kayo sa amin para ma-acknowledge po namin ang inyong generosity. Maraming salamat po sa inyong mga donasyon at God bless you po. Kuya Joas, ikaw na. Hello Kuya Carlo, thank you ulit dahil nakasama kita sa araw na ito. But anyway, tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Yan po mga kaibigan yung hashtag Feeling Belong. Kanina napag-uusapan natin paano ba maging hashtag Feeling Belong. So nag-umpisa po tayo sa magandang balita, yung LRT1, tumatanggap na siya ng PWD hanggang sa binigay namin ni Kuya Carlo yung mga requirement na ipapasa natin o bibitbitin kapag gusto natin mag-register at kumuha ng PWD ID. At nagkaroon din tayo ng konting overview lang sa pag-uusapan natin. Ngayon Kuya Carlo, may gusto akong ibahagi, may 4 na C akong gustong i-share sa mga tagapakinig natin. Paano nga ba tayo magiging belong? Kasi Kuya Carlo, sa mga tao sa paligid natin, alam mo kung makaka-relate kayo na ang hirap maging belong. Lalo na kung sa tingin mo hindi ka katanggap-tanggap o hindi ka welcome sa isang lugar. At mahirap maging belong kapag marami sa paligid natin ang hindi sumusuporta sa atin, marami sa paligid natin ang hindi naiintindihan yung pinagdadaanan natin. That's why today, bilang isang bilang isang tao, bilang Kuya Joas, bilang isang may disability, ito yung 4 na gusto kong i-share, iwan sa ating lahat, yung 4C. So number 1, the first C na gusto ko pong iwan sa inyo ay yung communicate. Paano ba tayo magiging belong if we communicate? Ano ibig sabihin ng communicate? Communication, di ba two-way yon? Hindi lang pwedeng ikaw lang, hindi pwedeng sila lang. So you have to talk over some things na sa tingin mo, it will benefit you and them. So, importante yung communication. Saan? Hindi lang po yan sa society natin, but also important sa loob ng tahanan natin that we communicate the things na kailangan natin, gusto natin, mga ayaw natin. Kasi two-way yan eh. Di ba? Ito, good example. Marami sa atin, we are advocating inclusivity. So we communicate our advocacy to the government, to the non-profit organization. We talk to them. In return, we also talk to us. No? Ibinabahagi din nila kung ano yung mga proyekto, mga tulong na maaari nila ibigay sa atin. So importante na
para maging belong tayo, we communicate. Nag-uusap tayo. Ano ba yung kailangan natin gawin? Kung halimbawa ako, may disability ako, ano ba yung mga gusto ko? Ano ba yung mga ayaw ko? Ano ba yung mga kailangan ko? Same goes sa inyo din, na mga tagapakinig. Ano ba yung mga ayaw nyo naman? Ano naman ba yung mga gusto nyo? So, dapat pinag-uusapan natin. Bakit? Kasi through communication, we can build good relationship. That's my number one point. If we are willing to communicate with one another, then we can be able to build good relationship. And that is one of the strongest foundation para magkaroon tayo ng hashtag feeling belong. Kuya Carlo, do you have something to add? Well, bale, tama yung mga sinasabi mo, kapatid. Pero meron tayong kasing natatawa lang ako as you talked about that. Very important ang communication. Pero may isang kanta, sabi doon, you say it best when you say Nothing at all. nothing at all. Pero joke lang yun. Pero basically, very true. Hindi pwede mabuhay, magpatuloy ang sanlibutan, ang organization, or you can never be belong. Kung hindi ka nagko-communicate, you really have to express yourself. Bale, yan yung pinaka-isang importante. God has given us the freedom to speak. Kaya nga, yun, in many ways, we can express more than just a language. We can express our communication. Yan lang, kapatid. Tama yan, Kuya Carlo, that we have to express ourselves. Bakit? Kasi pag na-express natin yung sarili natin, then naiintindihan nila tayo, maintindihan din natin sila. Pero bakit nagkakaroon ng conflict ko minsan? Because minsan ayaw natin pakinggan ang sinasabi ng iba or ayaw nating sabihin yung dapat nating sabihin. Kumbaga, nag-iingat tayo, nag-iingat sila, ang resulta, hindi na sa-solve yung dapat nating ayusin, hindi na sa-solve yung dapat nating gawin. And very important po yung mga kaibigan ha, we communicate sa loob man ng tahanan, sa mga kaibigan natin, sa workplace natin, sa eskwelahan natin, sa community, sa society na ginagalawan natin. We have to verbalize everything, but with respect and with humility and with gratitude. Okay? So number one, we communicate with respect, gratitude, and humility. Although we are not perfect, sometimes emotional tayo, but at the end of the day, what matters most is we express it and then we deal with it. That's the number one, communicate. Kuya Joash, ano yung pangalawa? Yung pangalawa naman is we connect. Pero itong ng communicate ay ang connection. We don't connect not just because we have something na favor, we have favor. Hindi lang tayo nagko-connect dahil may benefit tayo. But we connect because, sabi ko nga, we wanted to build good relationship. We connect, we don't compete. Tandaan natin yan na tayo mga may disability. We connect to people, hindi dahil may kailangan lang tayo, but because we need a support system. Kailangan natin buuin yung relasyon na meron tayo. So we connect with our families, with our friends. Diba sabi nga, no man is an island. So paano tayo magiging belong kung lagi ka nag-iisa? Still, don't get me wrong ha, may mga disability kasi 'di ba na kailangan nila sometimes mag-isa lang sila, kailangan minsan alone lang sila. So again, case by case basis ito, but I'm just pertaining in general na lang na kung gusto natin maging belong, makibahagi tayo, makiconnect tayo, hindi tayo nahihiya na makisama, makilahok. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, 'di ba? Kung kayo po ay active sa social media, join Facebook group. Kung kayo naman ay active sa inyong community, maghanap kayo ng mga grupo dyan sa barangay nyo, sa eskwelahan nyo, na maging connected kayo para maging belong kayo. For example, sa eskwelahan, meron kayong theater club, sali ka doon kung yan ang kagustuhan mo. Kung meron kayong music club, sali ka rin. Sa barangay, kung may PWD association kayo, why not mag-join ka rin ng iba't activity kasama sila. So, by that, nagiging belong tayo, hindi tayo nagiging alone sa bahay na nag-iisip ka, may nagmamahal pa ba sa akin? Kamahal-mahal ba ako? Or kaya tinatanggap pa nila ako sa disability ko? Kasi sometimes mga kaibigan, tayo rin yung gumagawa ng paraan para ma-acknowledge tayo ng ibang tao. Kasi in reality, mga kaibigan, yung mga tao na to, sa totoo lang, they come and go. Wala naman sila minsan pakialam kung may disability ka o wala, kung nandiyan ka sa bahay o wala. Ang importante sa kanila, you communicate, you connect with them. Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong pinagkakabalahan. May kanya-kanya tayong mga ganap sa buhay. Kaya naman tayo,
in general, tayo may mga disability, hindi naman nakakahiya to connect with them. Hindi naman nakakahiya na makibahagi sa ginagawa nila. Ayan, Kuya Carlo, ang pangalawa na gusto kong iwan, we connect, we don't compete. We connect to build good relationship and a strong support system. Meron din akong kwan na kapatid. Ano to may share dyan. When you say connect kasi, meron din talaga mga PWD talagang it's hard for them to connect for many reasons. For example, their medical reasons. Meron ako isang kaibigan na meron siyang isang anak na PWD din na ayaw niya makipaghalubilo talaga siya physically dahil nga sa kanyang health reason. Madali siyang mahawa sa mga sakit. But she sees to it na yun nga, get connected in many ways. Hindi lang naman talaga physical ang connection sa being connected. Maging ikaw, nasa bahay ka lang, kung wala, meron kang cellphone, pwede ka makipag-connect sa ibang mga tao. You don't have to live alone. Yes. Hindi ka dapat mabuhay na mag-isa. Tama yun, mag-communicate ka and stay connected. Hindi ibig sabihin mag-connect ka na ikaw physically na andun. Merong mga tao connected sa akin pero many years, more than 30 years, hindi pa kami nagkikita. Pero we're still connected. We pray for one another. We support one another. So, very important. Being connected means kasama mo, hindi ka nag-iisa. Yun ang importanteng dapat malaman ng bawat isa. No excuse. Hindi pwede maging excuse yun na wala kang way o meron kang mahindran sa'yo. You can be connected kahit na nandyan ka sa four corners ng iyong mga bahay. Ayan lang, kapatid. Tama yan, Kuya Carlo, no? Yung sinabi niyo kanina na it doesn't mean na sa tahanan ka, you can connect with them. Sabi nga, may social media tayo. So, through that way, no, sa kanya pamamaraan, we can still keep connected with one another. And the third one na gusto ko po ibahagi is we collaborate. So, paano ba yung collaboration? Ayan. Mga kaibigan, di ba, may iba't ibang type of disability. May iba naman, they are able to collaborate. May iba naman na gusto nila, mag-isa lang sila gumagawa ng mga bagay. May iba naman na they are very limited, they can't collaborate at all. Pero, tandaan natin, may kanya-kanya tayong gifting, may kanya-kanya tayong talent, may skill tayo. So, for instance, sa collaboration, pag may isang dapat gawin, you share your knowledge, kumbaga, you collaborate with them, hindi lang ikaw ang tinutulungan, pero gumagawa ka rin, nagko-contribute ka rin ng pwede mong ibahagi sa kanila. So, you collaborate. For example, sa case ko na lang po, no, dahil madaldal po ako at marami rin po ako mga ideas, so I collaborate by sharing my thoughts, collaborate kumbaga, sa mga ibang kaya kong gawin, I collaborate, no, yung pwede kong ibahagi. May iba naman, they are financially gifted, no, meron silang kakayanan mag-contribute ng pera, they collaborate through money. May iba naman sa kanilang talent, singing, dancing, you collaborate. So very self-explanatory naman yung collaboration na yan. Ibig sabihin, if we have a chance na makipag-tie up, makipag-collaborate yung mga organizations nga natin, di ba? May mga collaboration yan, no? May mga certain project na dalawang organization ang nag-handle, may mga businesses, di ba, na iba't iba ang mga nagko-collaborate. So same goes with our sector. We collaborate for a better movement, no? For better inclusivity, for better future. In short, mga kaibigan, walang maliit o malaking collaboration, walang maliit o malaking contribution. As long as you are willing to give, as long as you are willing to collaborate, then that certain act of kindness is acknowledged. Yan, Kuya Carlo. Very basic lang, kasi gusto ko lang i-remind yung mga tagapakinig sa atin, paano ba tayo maging belong despite our disability? Alam ko kasi masyadong mabigat na yung pinagdadaanan natin. May rejection, may judgment, minsan ako-condemn pa tayo. Pero why not itong apat na C, bitbitin natin para kahit papaano we open doors for greater relationship. Yun, Kuya Carlo, gusto kong idagdag sa pangatlong C. And later on, I'm gonna tell you the last C. Balik kapatid, ako, let me just give you a short story about yung collaborate, gano'n, ano. Merong isang athlete, isang
marathoner, tapos na-aksidente siya, nabulag siya. Gusto niya pa rin tumakbo, gusto niya mag-mountain climbing, pero hindi niya na makita magawa dahil bulag siya. Tapos meron siyang naging kaibigan na isang polio victim. Na itong polio victim naman, sabi niya, ang pangarap ko talaga makapunta kung saan-saan. Alam mo ginawa nila, nag-collaborate sila. Sabi ng athlete na bulag, sumakay ka sa likod ko, ikaw ang magiging mata ko, sabihin mo sa akin kung saan tayo pupunta at pupuntahan natin yung gusto mong puntahan at makakatakbo ako muli na meron akong mata na hindi nakadikit sa mata ko. So yun isang example ng collaboration. Yes. Tama yung sinabi mo, madami tayong magagawa kung we just collaborate. Kapag yung idea mo ay nag-iisa lang yan, mananatili ang isa. Pero kapag meron kang nakausap na iba, yung kanya ay magiging sayo, yung sayo magiging kanya. So, yun. Everybody happy when we collaborate. Yan, Joas. Ang ganda ng kwentong yan, Kuya Carlo, no? At alam ko na in reality, marami sa atin, similar yung kwentong yon. Pero sana wag manatiling kwento yan. Pero we're gonna pass on the result, yung bunga ng kwentong yon. And that is through showing kindness, showing love and empathy to people around us, regardless of age, disabilities, status in life, etc., etc. Piliin natin na we collaborate para, sabi nga ni Kuya Carlo, no, pag ang isang idea hindi mo share, mananatiling isa. But if you share that, then it will result in different ideas that can, kumbaga, magkakaroon ng magandang resulta in the end. And Kuya Carlo, bago tayo magtapos, ito yung pinakahuli na gusto ko ibahagi sa mga nakikinig sa atin. We are done talking about communicating, connecting, and collaborating. And the last one, I think ito yung very excited tayo, although mahirap siya gawin. The last one is we contribute. Contributing to our society, contributing to our family, contributing to where you are placed by God. Very important to. Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, lahat tayo, me, myself, and I na lang. Even me, minsan nagiging entitled tayo dahil may disability tayo. Gusto natin all attention, all help, lahat dapat nakafocus sa atin. But then again, as I grew up and as I mature a little, nagiging open-minded tayo na hindi lang dapat lahat ng bagay papunta sa atin, but we also extend our helping hand to others. Maaring sasabihin ng iba, kasi may disability ako, ito lang kakayanan ko. Okay lang yun, kaibigan. Kung ito lang kaya nating ibigay, then i-contribute natin. Kasi lahat naman ng bagay nagsisimula sa maliit. And eventually, pag pinagsama-sama natin lahat yon, lalaki. At yung malaki na yon, it can influence mas malaki rin na sitwasyon, mas malaki rin na community. Magulat tayo, buong mundo na pala ang na-inspire natin, natulungan natin because of that, what we call small act of kindness. Kaya naman mga kaibigan, whatever you have right now, talento mo man yan, skill mo yan, ability mo yan, pangarap mo yan, just have a willing heart to contribute it. No? Kung magaling kang kumanta, sige, i-share mo yan. Kung hilig mo ang katulad ko ay dumaldal, no? Mag-inspire ng tao, sige, gawin mo yan. Love what you do. And gusto ko lang din sabihin, walang perpektong tao. Minsan nagkakamali tayo. Minsan, iba ang motibo natin sa pag-contribute. But sige, tuloy lang tayo dahil God sees our heart. God hears us. So, if tama, aligned yung gusto natin gawin sa gusto niya, then it will reach the purpose set by Him para sa atin. Mga kaibigan, gusto ko lang kayong iwan ng napagandang quotation na ito related to contribution or contributing to our family, to our society, ano man, kung saan man tayo ngayon. Sabi dito, tandaan po natin, I am not defined by my disability, but I am defined by my purpose. Ulitin natin, I am not defined by my disability, but I am defined by my purpose. Ano bang purpose na meron tayo? Gusto mo maging belong sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa ginagalawan mong society, sa trabaho? Ano ba ang purpose mo? Kung ang purpose mo maging liwanag sa kanila, maging inspiration, embrace it, work with it, deal with it.
kung ang purpose mo, pasayahin sila, tulungan sila, kung ano man, financial, emotional, whatever support you can give, do it. Kasi sabi ko nga, our disability is not our identity, but it is our avenue to be of service to people. Tandaan natin, ulitin ko lang mga kaibigan, we communicate, yes, to build good relationship. We connect, yes, to build good relationship. We collaborate, yes, to build good relationship. But we contribute because we don't just want to build relationship, but because we want to build bridges that shows empathy, love, and hope. And as I end, mga kaibigan, tandaan natin that our disability doesn't define us, but it is the purpose in our heart that keep us moving towards the destination we have once dreamed of. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig sa amin ni Kuya Carlo. But before we end, Kuya Carlo, may nais ka bang sabihin, idagdag bago tayo magtapos? Joas, maligaya talaga ako sa mga sinishare mo dahil talagang relevant siya at napapanahon. Again, maraming salamat talaga sa yung contribution mo. Yan. You contribute yourself. Alam niyo po mga kaibigan, ito si Joas ay narinig, nung una talaga, narinig ko lang yung boses niya sa radyo. Sa DXAS pa yung nung araw. Dahil sinabi ng mama niya sa akin. Tapos pinag-pray ko na magkaroon kami ng collaboration at magko-contribute siya sa programa natin. And everything is history. Now kasama na natin si Kuya Joas. Maraming salamat kapatid. Mabuhay ka talaga. Yes. Yun lamang, Kuya Joas. Yeah, ay Kuya Carlo, ano po yun? DZAS, 702 DZAS, Kuya Carlo. Oo, sa Ayan, DZAS. DZAS yun. Yan. Ayan. Kuya Carlo, maraming salamat din po mga kaibigan. Dito na po tayo nagtatapos hanggang sa susunod na Sabado. Magkarinigan po tayo. Kami pa rin ni Kuya Carlo ang inyong kaagapay patungo sa tagumpayan ng buhay. Muli mga kaibigan, ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpayan ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan? Ikaw pa. Ito naman ang inyong Kuya Carlo na patuloy nagpapaalala sa inyo na ang buhay ay puno pa ng challenges yan. Pero kayang-kaya natin yan dahil may kasama ka. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy weekend to everyone. God bless! This is Francis Kong, and you are listening to FEBC Radio.